Mga dad kuya, 'di ba yung isa sa parang pinakapangit na nangyari or naging parang legacy ni Ngoy Ngoy, kapatid ni Krillway, ay ang sa 44, 'di ba? Doon siya parang isa 'yun sa malaking kasalanan niya sa Pilipinas. Well, una-una kasi diyan mga tet kuya kung naaalala nyo, yung Manila bus hostage tragedy, yung mga dalawang bus ng mga Hong Kong nationals na nag-tour sa Pilipinas, bagong upo lang nun si Ngoy Ngoy, 'di ba? Hinostage ni Rolando Mendoza na isang pulis, and nagde-demand siya ng media, gusto niyang i-expose yung kawalang-hiyaan and anomalya sa PNP. Okay, hindi na siguro niya matiis. Tapos yung pag-upo ni Ngoy Ngoy, ang nasa isip ng maraming Pilipino noon ay tuwid na daan, right? Daang matuwid. Ganun yun, di ba? So, ang daming hopeful nung pagkapanalo ni Pinoy. Ang dami ko nakikita noon ng mga sasakyan, bahay, nagtali ng yellow ribbon, right? Oh, tie a yellow ribbon down the arm. Ah. So, ang daming hopefuls noon na okay ang ating buhay dahil nga ang daing controversies no ni Madam GMA, although maganda yung economy natin noon, maraming mga, di ba, tainted rin ng mga controversies yung kay Madam GMA na administrasyon, di ba? May mga Hello Garcia, may ganun-ganun siya, no? Tapos yung husband niya parang involved sa mga anomalies yata sa NBN ZTE deal, parang sa internet provider yata yan, or something. O kung di mo sa internet, sa mga hardware, mga computer stuff, yung NBN ZTE na yan. If not internet, something. So parang involved yata doon sa mga maanomalyang ganap sa NBN ZTE deal ng bansa natin. And then yun nga, parang masungit si Madam Gloria, di ba? Snob, ganon. And kung ano-ano pang mga, and then syempre, from ERAP di ba? ERAP muna. Si ERAP kasi tinanggal sa pwesto dahil nga sa, di ba, sa issue ng Kuratong Baliling, sa gambling, ganun-ganon. So, ang daming pangit nung nakaraang administrasyon bago si Pinoy. So, nung si Pinoy ang nanalo, daang matuwid ang pinapangako, and then yun nga, okay, ang nanay niya, reyna ng demokrasya, ganun kuning-kuning, mabait, mahinahon, hindi raw maluho si Cory. So, ang daming hopeful sa administrasyon ni Ngoy Ngoy noon na okay ang Pilipinas. Diyos ko po, pag upo ni Ngoy Ngoy, siya pala ay, kaya nga nakilala yung word na noy-noying, di ba? Walang ginagawa, mahilig lang mag-games, mag-video games, tatawa-tawa lang, ganyan. Tapos laging paiwas, yung mga controversies noon ng sa panahon din niya yung laglag bala, right? Bukas martilyo. May martilyo gang rin nun kay Noynoy, di ba? Ang daing pangit sa administrasyon ni Noynoy. Pero mukhang papunta rin dyan ang administrasyon ni Cote. Yun nga, unang kasalanan ni Noynoy noon, yung Manila Bus Hostage Tragedy, namatay yung mga, di ba, na hostage, pinatay yung mga Hong Kong nationals na turista. Nagalit sa atin ng Hong Kong, mga tet kuya. Ang daming galit na galit. Yung mga kasambahay ng mga Pinoy sa Hong Kong, pinag-initan ng mga incheck. Ginawa nila ng paraan na maalis yung mga kasambahay nilang Pilipina. Pero ngayon po, nagbabalik na yung, di ba, yung amor siguro, okay na, no? Natanggap na ng mga Hong Kong nationals na hindi naman kasalanan ng buong lahing Pilipino yung nangyari, lalo pat nag-apologize na si PRRD mismo sa Hong Kong government at sa Chinese government sa nangyari noon. Na imbes na si Noynoy ang humingi ng pasensya sa Hong Kong, si PRRD pa. 'Di ba? Tuwang-tuwa po, laking pasalamatan ng mga Pilipino na na-touch ang mga Pilipino noon eh. Nung pumunta si PRRD sa Hong Kong, nung humingi siya ng tawad, ang laking bagay nun mga tet kuya. Pasensya na sa nangyari nga, tinanggap naman po, niyakap na ulit ng mga taga Hong Kong ang mga Pilipina dahil among the, 'di ba, the OFWs na magandang maging empleyado, mga Pinoy, kasi tayo masayahin, magiliw, mapagkakatiwalaan, malinis sa bahay, 'di ba? Nakakapagsalita ng wikang Ingles, pabor na pabor 'yan sa mga Hong Kong nationals dahil gustong-gusto na rin naman nilang matutunan ang wikang English dahil nga po at number one sa tourism ang Hong Kong eh, right? Talagang bongga kasi naman, ang ganda kasi ng gobyerno rin ng Hong Kong. Transpo, maganda. Hindi mo rin nababalita ang kurakot or, di ba? Hindi rin matindi ang crime problem sa Hong Kong. Actually, parang
wala talaga masyadong crime na nangyayari diyan dahil alerto lagi ang kanilang mga ano, 'di ba? Ang men in uniform nila. So number 1 sila sa tourism and kailangan po ng Hong Kong government ang maging matatas sa wikang Ingles dahil nga po karamihan naman sa turista ay ang medium of communication ng 'di ba? Karamihan sa mga turista ay mga English speaking countries. And also na-conquer naman or naging ano tawag naging sakop naman din right? Ano bang tamang term diyan? Naging party naman po ng British, naging colony naman ng, 'di ba, ng Great Britain yung Hong Kong. So ang laking bagay po na ang kanilang mga kasambahay ng mga taga Hong Kong ay Pinoy dahil magaling magsalita and libre na sila sa tutor sa mga bata. Siyempre ang mga Pinay naman willing to teach naman yan ng kanilang mga alagang bagets doon. So ang mga bagong generations po ng mga Hong Kong nationals ay ang mga taga Hong Kong ay magagaling na sa English, lalo na. Laking bagay po na natutulungan ng mga Pinoy at Pinay na kanilang mga empleyado. Pero, isa sa kasalanan din ni Ngoy Ngoy going back ay ang SAF 44. And naulit po ang nangyari doon sa SAF 44 sa Maguindanao sa panahon ni Coating. So, bumabalik na ang tanimbala, di ba? Balitang-balita na naman sa airport ngayon na may tanimbala na naman. Eto, may SAF 44 na ulit. Hindi naman 44, parang 3 lang. Pero hindi natin pwedeng bastahin yung, hindi natin pwedeng ilang, di ba? Lang ang buhay ng 3 sundalo. Kaya nga si Kuting Taranta nag-release agad siya ng kanyang statement na kinukundina niya yung mga kuning-kuning dyan sa Maguindanao. Ito. Yan. Yung nasa taas, si Ngoy Ngoy, tatawa-tawa lang sa tuwing may nangyayaring hindi maganda, mahilig gumiti, mahilig magpapogi sa camera, pero naratrat na yung, di ba, yung sa 44. Doon, mga sitting ducks na nga doon sa parang ilat, no, naratrat na ano ba, MNLF ba yung kasi may nakaaway nila doon and MILF nagbuwis ng buhay, walang tamang protocol, ganon, hindi napadala ng backup, ayun, naratrat, mga sitting ducks na, tinorture pa, kinunan pa ng video, and naulit sa panahon ni Kuting, mga ate at kuya, gising-gising mga Pilipino, ang media ang bait-bait, sabwat baga ang media sa pagtatakip, so ayan, no, pinost po ng Mindevote, basahin ko na lang sa inyo mga at kuya, sa panahon ni Pinoy nangyari ang SAF. Si ano nag-post nito? Si Kuya Mark Lopez, isang DDS. Sa panahon ni Pinoy nangyari ang SAF 44 kung saan 44 na pulis ang nabawian ng buhay sa Maguindanao del Sur. Bakit po naratrat itong mga to? Ay kasi nga late dumating yung backup. Ang mga kapatid nating Muslim naman po na nakainkwentro nila ay alam naman ng mga Muslim, maagang gumising, right? Nagdadasal, ilang beses nagdadasal sa isang araw. So, ayun, naratrat agad sila doon. And also, ang mga SAF po, Special Action Force, yung SAF 44 na napas lang doon sa Maguindanao, or Maguindanao, ay sanay sa labanan sa urban areas. Kung ang ratratan, labanan, giyera ay sa kapatagan, I mean sa kabahayan, like rural setting or urban setting. Yung may mga kabahayan, may mga buildings, kanyan, may mga, basta pang syudad, doon sila trained. Hindi sila sanay at hindi sila trained para makipagretratan sa kabundukan or sa kaparangan or sa kagubatan. Pero sila yung pinadala doon ng gobyerno ni Ngoy Ngoy. Kaya sila naratrat mga adat kuya at wala silang kalaban-laban. Hindi sila sanay sa settings ng labanan na ganun. Hindi nila alam saan magtatago, kung 'di ba? Iba ang labanan sa sa kaparangan, sa kabundukan, kabukiran. Kaysa sa mga may bahayan dun sanay ang SAF 44. Sa pamumuno ni Kuting sa parehong probinsya, Maguindanao pa rin po. 4 pala, hindi lang 3. 4 na sundalo na naman ang nabawian ng buhay noong linggo, itong nakaraang Sunday lang. Pero nung panahon ni PRRD, natamasa ang kapayapaan. Walang ratratang nangyayari sa mga men in uniform natin at saka sa mga kapatid nating Muslim. Kay PRRD, naging peaceful po ang Pilipinas within 6 years ng term ni PRRD. Ngayon sa panahon ni Kuting, gulo na naman.
Kaya kinukundina ni Kuting ang nakaengkwentro ng mga uniformed men sa Maguindanao ulit. History repeats itself, mga ate at kuya. Oh. Si Duterte lang ang tunay na may malasakit sa Mindanao at may ginawa upang matamasa natin ang kapayapaan. Yung minasabugan yung yung Marawi. Nagbigay ba ng pakikiramay si Kuting? Nung nasabugan yung MSU, yung binomba ang misa ng Katoliko sa loob ng school ng Mindanao State University sa Marawi, wala siyang pakikiramay na statement. Hindi nag-record ng video. Ibang video ang pinagkaabalahan, yung kung anong video yung keme-keme na nagka-COVID. My God. Nung nilindol ang Mindanao, mga ate at kuya, nakiramay si Kuting, nagpahayag ng simpatsya, pakikiramay. Mga ate at kuya, ilang beses nilindol ang Mindanao, paulit-ulit, may mga aftershocks, parting Surigao, di ba? And yung mga norte ng Mindanao, nilindol, even Davao yata. And then, Sultan Kudarat, o sa malapit dyan sa Davao, kung ano yung mga nilindol-lindol doon. Narinig niyo si Kuting nakiramay, siyang pakils. Ngayon, umimik siya dahil si VP Sara, yung apat na napatay, and also, yung mga kamag-anak ng apat na napas lang, at saka yung mga sugatan, pinuntahan ni VP Sara, dinalaw kaagad. Nung weekend yata, kung hindi man nung Monday. Nandun agad si VP Sara, ura-urada. Nasa Manila naman si VP Sara, ang opisina ng Vice President, nasa Manila, nandyan sa may, hindi ako nagkakamali, nandito na sa may bandang Mandaluyong, kasi dati po, parang nasa Pasig, yung DepEd, parang lumipat na po sila. Yung sa DepEd, pero yung OVP, I think, nasa QC. Pero si VP Sara lumipad pa Mindanao at nandun agad naramdam si Kuting, I strongly condemn kuning-kuning, hindi yata niya binisita. Kuting, takot ka bang pumunta sa Mindanao? Takot kayo dahil teritoryo ni PRRD at baluarte ni VP Sara? At baka kayo'y mabato ng kamatis ng mga Muslim at mga nakatira sa Mindanao, hindi naman lahat Muslim nandyan. Yung BARM nagpapasalamat kay PRRD, ganyan-ganyan, sa strong commitment at para sa peace process ng Mindanao. Nakagising agad si Kuting, nataranta tuloy ang media sa pagsusulat ng balita na ito nagkadamali-mali pa yung grammar ng media sa pagsusulat ng statement ni Kuting. Kinukundina natin yung pagpaslang, ganyan-ganyan, walang puwang sa kineme, gano'n ang pahid ni Kuting, di ba? Walang puwang sa kalipunan ang mga ganito, mga ano ba yan? Karahasan the motherhood statements. Dumalaw ka man lang ba, Kuting, sa mga naratrat doon? Tanim bala, bukas bagahe, right? Corruption, droga, nagbabalik. And then ito, naulit sa Maguindanao, same place. May mga nabuwis na namang buhay. Ang bait ng media ngayon, hindi ito masyadong hina-highlight. So, sa vlogger nyo lang to, sa mga vloggers nyo lang to maririnig. Siguro, na-enjoy talaga nila mga ate at kuya yung pagtatakip ng media, Siguro I don't know kung anong pampalubag-lubang, ba't ang bait-bait ng media ngayon? Maaari balita nila to, pero saglitan lang. Mga ate at kuya, ay malamang na-enjoy nila yung yung kabaitan ng media ngayon. Pero kung ang media ay malawak ang reach ng media, mga ate at kuya, ng mga TV networks at saka ng mga radio stations, kung hina-highlight ito ng media, galit na ang Pilipinas ngayon. Ang mga nanonood lang sa vlogger ang makaka-realize nito na nagbabalik na naman ang panahon ng dilaw. Mas malala. Right? I don't know. Sinadya ba itong pagkakapaslang sa mga sundalong to para mag-declare ng martial law or something? Mukhang yan ang kanilang plan C Kung ang plan B, yung Chacha na nasa third reading na ng lower house, malapit-lapit ng maperma ni Kuting para mabago ang konstitusyon, siguro para ma-prolong yung kanilang term. Ayaw ng bitawan ng pwesto, 2 years pa lang, wala pang ang 2 years. Ang 2 years pa lang sa June, mga ate at kuya. March pa lang ngayon. Right? 2 years na ba? Or lagpas 2 years na? Wait, 22 umupo si Kuting 2024. Magto 2 years pa lang. Dilaw na. Paano tayo nito? Would you agree? Balik na tayo sa panahon ng mga dilawan at mas malala pa? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.
Uy, huwag niyong kalimutang pindutin ang bell icon ha, yung katabi ng subscribe button para everytime na nagle-live tayo ay ino-notify kayo ng YouTube.